isang Pilipino bilang Santo Papa. Posible ba talaga ito? Sa gitna ng mahiwagang halalan sa loob ng Sistine Chapel, isang pangalan ang paulit-ulit na bulong sa mga lihim na usapan sa loob ng Vatican. Antonio Tagle. Ngunit kung siya nga ang mapili, ano ang mangyayari sa simbahan, sa Pilipinas at sa buong mundo? Ang mundo ay nakatutok muli sa Roma. Muling magaganap ang isa sa pinakamatinding lihim sa simbahang Katolika, ang conclave, ang lihim na halalan para sa bagong Santo Papa. Pero sa pagkakataong ito, may bumabalot na ingay. Isang Asyano, isang Pilipino. Si Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa videong ito, susuriin natin ang mga posibleng senaryo, mga makasaysayang implikasyon, at ang palaisipang tanong. Handa na ba ang mundo sa isang Pilipinong Santo Papa? Buenos dias a todos. Si Luis Antonio Joaquim Tagle ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1957 sa Maynila. Isa siya sa mga kilalang teologo sa Asya, dating arsobispo ng Maynila at ngayon ay prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang napakahalagang posisyon sa Roma. Malapit siya kay Pope Francis at kilala bilang tagapagsulong ng simplicity, dialogue at mercy. Sabi ni John L. Allen Jr., isang Vatican expert, Tagle represents the future of the Church, a global South voice with pastoral warmth. Mula pa noong 2020, binabanggit na sa mga papabele o mga posibleng papa si Tagle. Malapit siya sa mga progresibong pananaw ni Pope Francis at malawak ang kanyang global reach dahil sa kanyang trabaho sa Vatican. Sa kasalukuyang krisis sa leadership at pagkakawatak-watak ng mga Katoliko sa Europa, posibleng gustuhin ng mga kardinal na may bagong mukha mula Asya at hindi Europeo. Sabi ni Christopher Lamb ng The Tablet, Tagle's ability to connect with ordinary people is unmatched. Kapag si Tagle ang naging Santo Papa, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang pinuno ng simbahang Katolika ay mula sa Pilipinas at mula Asya. Maaaring mas mapalawak ang atensyon sa mga bansang di-katolikong dominant tulad ng China, India at Middle East. Posibleng mas bigyang diin ang evangelization sa mga lugar na ito. Maaari ring mas mapalapit ang simbahan sa mga mahihirap, marginalized at kabataan, mga advokasiyang dala ni Tagle mula pa sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang tanging majority Catholic country sa Asya. Kung maging Santo Papa si Tagle, maaari itong ituring ng mga Pilipino bilang biyayang makalangit. Maaring tumaas ang relihiyosong paniniwala sa bansa, lumakas ang panawagan para sa moral leadership, at mas lumalim ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang usaping panrelihiyon. Posibleng magkaroon ng mas maraming international pilgrimages sa Pilipinas at tumaas ang diplomatic weight ng bansa. Unang Santo Papa mula sa Pilipinas, unang Asian Pope sa kasaysayan ng simbahan, kauna-unahang Santo Papa na nagsalita ng fluent Tagalog, kauna-unahang Papa na maaring bumisita sa mga lugar sa Asya na hindi pa nararating ng Papa noon bilang sariling kontinente niya ito. Isang Papa na may dugong Tsino, ipinapakita ang multikulturalismo ng modernong simbahan. Ito ang mga maitatalang record, hindi lamang ni Cardinal Antonio Tagle, pati na rin ng Pilipinas sa kasaysayan kung sakaling mapili bilang bagong Santo Papa si Tagle. Isang Papa mula sa Global South ay maaring magdala ng mas aktibong papel ng simbahan sa mga isyong tulad ng climate change, poverty at migration. Maaring i-reform ni Tagle ang sistema ng Vatican upang mas maging inclusive at less Eurocentric. Posibleng palawakin ang dialogue with Islam at Buddhism, lalong-lalo na't galing siya sa rehiyon na may interfaith relations.
At higit sa lahat, ang mensahe niya ng awa at pakikiisa ay posibleng maging boses ng pag-asa sa isang mundong puno ng kaguluhan. Beatissimo Padre, Most Holy Father, before you are the representatives of the bishops, priests, religious men and women. Hindi pa natin alam kung sino talaga ang pipiliin sa loob ng Sistine Chapel. Ngunit ang posibilidad ng isang Pilipinong Santo Papa ay hindi na lamang katang-isip. Ito ay isang realidad na unti-unting lumalapit. At kung mangyari nga ito, isang bagong kabanata ang mabubuksan sa kasaysayan ng Simbahang Katolika at ng ating bansa. Anong masasabi mo kung si Cardinal Tagle nga ang maging susunod na Papa? Handa na ba ang simbahan para sa isang Pilipino sa pinakamataas na posisyon nito? Ibahagi mo ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba para sa mas marami pang malalim at makabuluhang usapan tungkol sa kasaysayan at pananampalataya. At kung sa tingin mo'y dapat mapanood ito ng mas marami pang tao, paki-like, share at mag-subscribe ka na rin. Ang simpleng pagpindot ng subscribe button ay isang malaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat kapatid. Mabuhay ka! Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls on the floor are mysterious footsteps and whispers along the That's wall. Vietnamese.